Ako si Jayang Tao. 3 taon na ang nakalipas, sumama ako sa bangka ni Tio. Pumalaot para manghuli ng hipon. Kumita ng mahigit 2 milyon. May dibidendo sa katapusan ng taon. Pero 6 na gin lang na bulok na isda at sirang hipon ang ibinigay sa akin. Nakikita mo, iyan ang dapat mong makuha. 6 na gin ng alupihang dagat. Sapat na iyan para sa iyo. Wala na naman. Ikatlong hila na ito. Maglayag pa ng kaunti pa sulong. Baka wala ng hipon sa bahaging dagat na ito. 6 na oras nang naglalayag ang kapitan. Malaki na rin ang nagastos sa gasolina. Ako ang sumubok. Magpalit tayo ng lugar na ihuhulog ang lambat. Subukan mo. Kung ikaw ang susubok, may mahuli ka. Tio, diretso patimog silangan ng 2 nautical mile. May bahura sa ilalim doon. Mahilig magkubli roon ang kawan ng hipon. CJ, maniniwala ako sa iyo ng minsan. Ang pain mo, iba sa karaniwan mong gamit. Reseta ito na ipinamana ng lolo ko. Pang-akit talaga ng malalaking hipon. Anong reseta raw na pamana ng ninuno? Aba, nagyayabang ka na naman. 40 minuto na. May huli na sa lambat, hindi na mahila ang winch. 200 gin, hindi bababa sa 200 gin. Puro dekalidad. Ang ganda ng klase nito. 30 taon na ako sa daungan, hindi ko pa nakita. Puro malalaking alupihang dagat. Tio, ang bawat isa sa basket na ito, sobrang ayos. Magaling, Jayang Tao. Ikaw ang swerteng bituin ng pamilya natin. Ang huling hila na ito, pwedeng maibenta ng ilang 10,000. Yaman na tayo, tunay na yaman na tayo pa. Sisikat na tayo sa kita. Kailangan ko itong kunan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng napakaraming malalaking hipon. Haha, ihulog na ang lambat. Isa pang hila, itapon lahat ng lambat. Ngayon, ang hipon sa bahaging dagat na ito. Ubusin nating mahuli. Bilisan-bilisan. Kumilos kayo ng mas mabilis, huwag hayaang makatakas ang hipon. Jayang Tao, ang galing ng reseta mo. Simula ngayon, sa iyo naaasa ang buong barkada ng mga bangka. Pagbalik natin, hindi mawawala ang bahagi mo sa dibidendo. Sobrang laki ng ani sa biyahe na ito. Sa wakas, makakabuo na tayo ng pambayad sa gamutan ni Itay, at mapapaaral na ng maayos ang mga bunso. Pag-uwi ni Itay, bibili ako ng kotse, para malaman ng lahat sa daungan, na yumaman na tayo, bibili tayo ng maganda, pumili ka lang ng gusto mo, hahaha. Lahat ng hipon na ito, akin na. 80 kada gin. Nag-aalok ako ng 70, ibigay muna sa akin. 100 kada gin. Haha, wag magmadali. Isa-isa lang, sobra naman ang huli. Nabilang na. Sa taong ito, umabot sa 2.03 milyon ang kabuang benta. Ibawas ang gastos. Netong kita ay 1.7 milyon. 1.7 milyon. Sa susunod na taon, bibili pa tayo ng mas malaking bangka. Gaya ng napag-usapan natin dati. Ako ang kukuha ng 40% dibidendo. Ibig sabihin, 680,000. Tungkol sa dibidendo, may sasabihin sana ako sa iyo. Kailangang kumpunihin ang bangka. Kailangang ipaayos ang makina. Kasama pa ang mga gamit sa pangingisda, pain at gasolina. Lahat ng iyan, ibinabawas sa kita. Hindi ba ang mga iyan ay naisama na sa gastos? Iyon lang naman ang araw-araw na gastos. Malaking gastusin ang pag-aayos ng bangka. Minsan lang sa isang taon. Kailangang kunin iyan sa hatian ng kita. Jayang Tao. Ito ang hachian mo. Hindi maliit iyan. 20,000. Anong gusto mong sabihin? Ang tatay ko ang malinaw na nagkwenta niyan para sa'yo. Kasama ang pag-aayos ng bangka, mga supply at bayad sa paggawa. Alin ba ang hindi nangangailangan ng pera? Akala mo ba pinulot lang ang pera sa hangin? Jayang Tao. Kailangan mo ring isipin ang buong pangkat ng mga bangka. Kapag naipamigay na lahat ang pera, paano na tayo sa susunod na taon? 3 taon na ako rito. Tuwing hachian ng kita, laging sinasabing kailangang gumasto sa pag-aayos ng bangka. Ang bangka, iisa pa rin ang bangka. Kayo nga, 2 kotse na ang napalitan ninyo. Sa klaseng gaya mo. Sa barko ng pamilya namin ka na nga lang kumakapit buhay. Sapat na iyon. May hati ka pa. Timbangin mo nga kung bagay sa'yo. Sige na, tigil na sa away. Pamilya tayo. Hindi dapat parang ibang tao kung mag-usap. Nakita mo, iyan ang dapat mong tanggapin. 6 na gin ng alupihang dagat. Sapat na iyan para sa'yo. Malinaw na sirang klase iyan. Hindi na maibenta kahit saan. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, bahala ka. Iyan lang. Wala nang iba.
CJ, mula ngayon, ako na ang magtatrabaho ng mag-isa. Tandaan ninyo, kung wala ang pain ko at ang tamang pwesto, sa dagat na ito, kahit anino ng alupihang dagat ninyo, hindi ninyo mahahagilap. Jayang tao, dito, halika rito. Jayang tao, sa wakas nakarating ka rin. Ilang araw na kitang hindi nakita. Mang Zhang, sa loob ka umupo. Naghanda ako ng mabuting tsaa para sa'yo. Jayang tao, halika, pasok, umupo ka. Ayos pa ba ang negosyo mo, Mang Zhang, nitong mga huli? Ayos, wala nga. Pakitid ng pakitid ang huli sa malapit na dagat. Kamusta ang mga bangka ninyo nitong mga huli? Narinig ko raw na ang mga bangka ninyo ay nagkaroon ng malaking huli. Nakahuli ng ilang daang gin ng di kalidad na alupihang dagat. Mabilis kumalat ang balita. Maliit lang ang daungan. Kung sinong nakahuli ng magandang huli, kaya agad kumalat sa buong lugar. Jayang tao, ang minanang galing mo sa panghuli ng alupihang dagat. Alam iyan ng buong daungan. Jayang tao, sa ngayon, sa loob ng isang taon, magkano ang makukuha mong hatian? Hindi gaano. Ang pamilya ng tiyo mo ay kilalang kilala sa kakuriputan. 3 taon mo na silang pinagtatrabahuhan. Ano ang naibigay nila sa'yo? Matagal ko nang napapansin iyan. Yung tiyo mong iyon, hindi pa siya makontento sa pakinabang. Umalis na ako sa bangka. Ano? Magpapakasolo na lang ako. Kung magkano ang kinita, ganoon din ang kukunin ko. Napakabuti ng solo. Matagal mo nang dapat ginawa iyan ng mag-isa. Jayang tao, may sasabihin ako sa iyo. Basta makasagap ka ng huli sa dagat. Ako na ang bahala sa lahat dito. 20% na mas mataas ang presyo kaysa sa merkado. Ano sa tingin mo? Hindi na, sobra na iyon. 3% ang iaalok ko. Sa kalidad ng paninda ni Jayang tao, wala nang masasabi. Huwag ninyo nang agawin. Ako ang nauna sa sinabi ko. Ano ang silbi ng nauna ka kung sinabi mo naman? Tingnan natin kung sino ang mas maganda ang kondisyon. Jayang tao, 3% ang patong ko. At pwede pang kalahati muna ng bayad ang ibigay. Deposito. Mga kasama, wag muna kayong magmadali. Sa ngayon, wala pa akong balak pumalaot. Walang problema, maghanda ka lang. Basta makapalaot na. Tawagan ninyo agad ako. Marunong din akong tumawad sa presyo. Jayang tao, basta magsalita ka lang. Ako na ang maglalabas muna ng pera para sa iyo. 3 mamimili, lahat sila gustong makipagtulungan sa akin. Mas maganda ng 10 beses ang kondisyon kaysa sa ibinigay ni Tiyo. Ang bangka at lambat, bibilhin. Ang pagkain ng isda, dapat ihanda. Basta may totoong galing. Walang makakaagaw. Hoy, hindi ba si Jayang tao iyan? Ano ginagawa mo rito? Nadaanan lang, may nakita ka ba? Bagong kotse, mahigit 400,000, binanggit mo kahapon. Ano? Naghahanap siya ng susunod na bibili. Nakikipag-usap tungkol sa deal. Wala kang kinalaman dyan. Paano naging wala? Tinawag kita ng may mabuting loob. Ngayong gabi may handaan sa bahay namin para ipagdiwang ang malaking ani ngayong taon. Pupunta ka ba o hindi? Kumita ng 2 milyon. Yung dibidendo ni Jayang tao, siguradong hindi maliit. Dibidendo. Dapat na ibigay na lahat ng dapat ibigay. Naibigay na lahat. Magkano? Sino ka ba? Hindi mo na kailangang pakialaman ang usapin ng pamilya namin. Si Jayang tao sa daungan namin, kilalang bihasa sa huli ng hipon. Kumikita ng 2 milyon ang pamilya ninyo. Aling lambat ang hindi niya nahila. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin mag-isa niya lang ginawa. Amin ang lambat. At kami rin ang gumastos sa pagkain ng isda. Nagbigay lang siya ng 2 kamay. Bakit niya kukunin ang 4%? Nagbigay lang siya ng 2 kamay. Mas mahal pa siya kaysa sa buong bangka ninyo. Kung wala si Jayang tao sa bangka ninyo, kahit anino ng hipon, hindi ninyo mahuhuli. Tapos nagyayabang pa kayo dyan. Kumikita kayo ng 2 milyon. Aling lambat. Hindi dahil sa pagkain ni Jayang tao, na ibababa sa dagat ang lambat. Kayo nga, lumang bangka lang. Nakahiga na lang at nagbibilang ng pera. Ano pa ba ang gusto ninyo? Trabahador ka lang. Kumakain ka sa amin at nakatira ka pa sa amin. Ang 20,000 ibibigay ko sa iyo ay pabor na. Huwag kang maging sakim. Tapos ka na ba? Sasabihin ko sa iyo, nang umalis ka sa amin, wala kang kwenta. Ano nang ipinagmamalaki mo? Jayang tao, ganyang kamag-anak, mas maagang maghiwa-hiwalay mas mabuti. Kapag may huli ka na sa susunod, tiyak na susuportahan ka namin. 0.
dahil madalas akong pumapalaot. Sobrang kabisado ko ang agos ng dagat. Nakikilala ko ang mga bakas ng galaw ng kawan ng hipon. 3 taon na akong tumutulong kay Tio, bagamat hindi gaanong kalaki ang kinita ko. Pero sa dagat, bihasa ako. Wala akong napag-iwanan. Aling bahagi ng dagat? Kailan maraming hipon? Paano umiikot ang agos ng dagat? Paano nagbabago ang panahon? Nasa isip ko lahat iyan. 4. May karanasan ako. Malakas ang katawan ko. Pero ngayon kahit wala man lang bangkang pangisda. Sa 3 taong karanasang iyan, may matibay na akong pundasyon. Kahit sa mas malalim na bahagi ng dagat, susubukan ko rin. Boss. Jayang tao. Ano nang bibilhin mo? Boss, kailangan ko ng ipa, fish meal, at pulbos ng balat ng hipon. 25 kilo ng pulang asukal at 25 kilo ng puting alak, bawat isa. Ang dami naman. Gagawa ka mismo ng pain. Ako mismo ang maghahalo. May stock na ang ipa at fish meal. Ang pulbos ng balat ng hipon, 3 araw pa ang hintay. Kapag dumating na ang paninda, tatawagan kita. 3 araw pa ang hintayan sa pain. Wala pang usad ang usapin sa bangka. Hindi pa ganap na magaling ang binti ni Papa. Hindi ko pwedeng hayaang mag-alala sila para sa akin. Dahan-dahan lang, hindi pwedeng minamadali. Kamusta na ang binti ni Papa? Ganoon pa rin. Sabi ng doktor, kailangan pang pahingahin ng 2 buwan. Nahulog ang papa mo sa hagdan. Nabali ang binti niya. Mahigit 8,000 ang nagastos sa ospital. Sa restoran na pinagtatrabahuhan ko, alam nilang nagpaalam ako sa trabaho para alagaan ang papa mo. Kaya tinanggal nila ako. Magkano pa ang utang sa gamot, kasama ang kasunod na gamot? Mahigit 5,000 pa ang kulang. Kuya, sabi ng paaralan, kapag hindi pa nabayaran ang matrikula sa susunod na linggo, hindi na nila kami papapasukin ni Bunso. Sa klase, Kuya, hindi na ako mag-aaral. Ipangbayad na lang sa paggaling ni Papa ang matitipid. Sino ang nagsabing hindi ka na pwedeng pumasok? Kayong dalawa, mag-aral kayong mabuti. Ako na ang bahala sa pera. Nanay, naaalala mo pa ba, ang talaarawan ni Lolo, mga gamit ng Lolo mo? Ikaw ang nagtabi niyan hanggang ngayon. Sa taas, isinulat ni Lolo, ang mga puok sa malalim na dagat kung saan naghahanap ng hipon. Mga paraan para makaiwas sa panganib. Lihim na timpla ng pain. Kapag hawak ko ang mga ito, siguradong makakahuli ako ng malalaking hipon. Noon, si Lolo mo ay, sa talaarawan ni Lolo, nakilala siya sa daungan ng isda. Nang lumaon, tumanda na siya. Ang mga hipon sa malalim na dagat ay, wala nang nangangahas pumunta. Tay, ako na. Hindi laruan ang malalim na dagat. Malakas ang alon at marami ang bahura. Kung papalabasin ang bangkang ito, hindi sigurado kung makakabalik pa. Kung makakapunta si Lolo, kaya ko rin. Sige, punta ka. Ang gamit ng Lolo mo. Kailangang may magmana niyan. Bukas, pupunta ako sa daungan para tingnan ang mga bangka. Sa ganitong panahon, lalo nang hindi pwedeng magulo, dahan-dahan, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Makakaahon din tayo. 32 na pwesto ng paghahanap ng hipon sa malalim na dagat. 17 na paraan para umiwas sa panganib. 9 na eksklusibong timpla ng pain. Sa labas ng dagat, 123 degree east hanggang 124 degree. May hanay ng bahura sa ilalim ng dagat. Mahilig tumira ang alupihang dagat sa mga siwang ng bahura. Dapat dagdagan ang pulbos ng balat ng hipon sa pain. Mabilis ang agos sa bahaging ito. Kapag maglalatag ng lambat, kailangan ng mas mabigat na tingga. 7 na paraan para umiwas sa panganib. Kapag sinalubong ang malakas na hangin at malalaking alon, dapat nakaharap sa alon ang unahan ng bangka. Huwag haharap ng pahalang sa alon. Kung hindi, matitilt ang bangka at tatarin. 12 na tuntunin paglalayag sa hamog. 200. Gamit ang radar at hugis ng ilalim ng dagat. Bilang gabay, huwag umasa sa paningin lang. Talaarawan ni Lolo, kasama ang 10 taon kong karanasan. At ang datos sa mababaw at malalim na dagat. Kumpleto na. Kapag may 2 iyan, tiyak na magtatagumpay ako. Ang supling ng angkan ng Jayang, ang sinumang may hawak ng talaarawang ito, ay tiyak na magiging hari ng hipon. Lolo, ang iniwan mong pamana, hindi ko hahayaan na maluma ito. Ang mga taong minamaliit ako, papatamihin ko silang isa-isa. Jayang tao. Bibili ka ng bangka, yung pinakamura.
Basta makalabas sa dagat, ayos na. Itong bangka, 5,000. May bitak ang katawan ng bangka. Kailangang kumpunihin ang makina. Kailangang palitan ang lahat ng lubid. Magkano ang aabutin ng pagkukumpuni? 1,500 para sa pagpatse sa katawan. 2,000 para sa major overhaul ng makina. 1,000 para sa lubid at lambat. 9,500 ang kabuuan. Masyadong mahal. May mas mura ba? Ito na ang pinakamura. Mas mura pa rito, kalansay na lang ng bakal. Pag inilabas mo ng 3 milya dagat, lulubog na. Tao. Kumusta ang bangka? Pinakamurang second-hand na bangka, 9,500 ang pag-aayos, 3,000 lang ang hawak ko. 9,500. Ang layo. Huwag magmadali. Mag-isip pa tayo ng paraan. Anong paraan? Mga kamag-anak at kaibigan na pwedeng utangan. Nahiraman ko na silang lahat, wala nang gustong magpahiram sa akin. Nasa labas pa ang pamilya ni Tio. Pinagsasabi ako ng masama, lalong walang mga has tumulong sa akin. Ito ang tinabi kong kaunting ipon. 3,000, pinag-ipunan ko ito. 2,000, tay. Ito ang pang-emergency mong pera. Nasa ganito na ang binti mo. Dagdag na 2,000, kahit bawas na 2,000, pareho lang. Kapag nakabili ka na ng bangka at nakalaot ka na, kapag kumita ka na, saka mo ako gamutin. Tay, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Dalhin mo. Ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Kuya, ito ang ipon kong baon. Lahat, 80. Kuya, may 15 ako. Ibigay mo na lahat sa iyo. Kayo, kuya, bumili ka na ng bangka. Pag may pera ka na, bilhan mo ako ng bagong bag. Ilan lang talaga ang meron ang buong pamilya. Isama pa ang 3,000 na hawak mo. 8,000 lahat-lahat. Kulang pa ng mahigit 1,000. Pumunta ka ulit kay Mang Sun at kausapin mo. Tay, nay, mga kapatid. Salamat sa inyo. Ang perang ito, tiyak, 10 beses kong isasauli sa inyo. Babalik ako. Itong bangka ang kukunin ko. 8,000. Kapag nakalaot na ako at nakabalik, ibibigay ko sa inyo ang 8,000. 8,000. Kulang pa ng 1,500. Mang Sun, dito ako lumaki sa daungan na ito. Mahigit 10 taon mo na akong kilala. Kailan ba ako, jayang tao, tumalbog sa utang? CJ, naniniwala ako sa galing mo. Ang ordinaryong hipon sa palengke, matagal nang nahuli lahat. Ang totoong malaking huli, nasa malalim na dagat na walang mga haspuntahan. Naminarkahan sa talaarawan ni Lolo, 32 lugar. Pupunta muna ako sa pinakasilangang lugar. Ayon sa bahaging dagat na minarkahan sa talaarawan, tapos maglayag ng 2 oras, aabot na sa unang lugar, lugar na dagsaan ng hipon. 3 gin na harina. 2 gin na pulbos ng isda, 1 gin na pulbos ng balat ng hipon, kalahating gin na asukal na pula, 2 layang na sariling gawa, isabit ang pain sa bungad ng lambat at sa pwesto ng lambat, at sa pwesto ng lambat. Kapag naamoy ng kawan ng hipon, papasok ito sa lambat. Ito ang nakasulat sa talaarawan ni Lolo, pangunahing teknik. Ang biglang pagragasa ng malalaking alon, sobra namang biglaan. Kumapit ka. Ikapitong teknik ng pag-iwas sa panganib sa talaarawan. Kapag inabutan ng malakas na hangin at dambuhalang alon, hindi pwedeng patagilid sa alon. Kailangang nakaharap ang dulo ng bangka sa alon. Kung hindi, matutumba kayo. Hindi dapat bumagsak ang balance bar. Kapag bumagsak, mawawala ang balanse ng bangka. Tapos na. May bahura sa unahan. Buti na lang,
Naiwasan natin. May kaunting gasgas lang ang katawan ng bangka. Lumampas na ang alon at hangin. Naiwasan na rin ang bahura. Mga teknik sa pag-iwas sa panganib na nakatala sa tala-arawan ni Lolo. Napaka-praktikal. Bawat isa, iniligtas ang buhay ko. Ayon sa mga markang lokasyon sa talaan, malapit lang sa unahan ang puok na pinamumugaran ng mga hipon. Sa paglabas naming ito sa dagat, hindi pwede kaming umuwi ng walang dala. Silangan 122°30 minuto. Timog 28°40 minuto. Diyan mismo. Ayon sa nakasulat sa talaan, sa bahaging dagat na ito may bahura sa ilalim, at halong putik at buhangin ang ilalim. Paboritong taguan ng alupihang dagat. Ang mga iyon, kapag inihulog ang pain, lalabas ang mga hipon. Kapag isinabit ang pain sa bungad ng lambat, maaakit ang mga hipon sa amoy. Kapag nakapasok na sa lambat, mahirap na silang makalabas. Ang paraang ito ng paglalatag ng lambat ay lihim na hindi ipinapasa ng tala-arawan ni Lolo. Mukhang may malalaking hipon na pumasok sa lambat. Ayos, puno ang lambat ng alupihang dagat at mukhang malalaki pa. Premium na alupihang dagat pala. Tumitira lang ito sa malalim na dagat. Mahirap hulihin, bihira itong makita sa merkado. Tatay, nanay, nagawa ko. Ako mismo ang nakahuli ng napakalalaking hipon. Ang dami. Ikaw lang talaga ang nakahuli ng lahat iyan. Tulungan mo akong magbaba ng karga. Ang premium ay dapat hiwalay na ibalot. Hiwalay ang first class at second class. Pinakamahalaga sa mga bumibili ang hitsura at kalidad. Hindi pwedeng pagsamahin at guluhin ang mga tao. Apat na kahon ng premium, 7 kahon ng first class, 5 kahon ng second class, kabuang 16 na kahon. Hoy, sino ito? Mang Zhang. Ako si Jayang Tao. Kakauwi ko lang mula sa pangingisda. May nadagdag akong batch ng paninda. Premium, alupihang dagat na kasing haba ng bisig mo. Tingnan mo kung gusto mo. Hintay ka. Papunta na ako dyan para silipin ang paninda. Dito. Buksan mo at tingnan. Ito, ligaw ito. Hinango sa malalim na dagat, purong ligaw. Sa daungan ako, nangangalap ng seafood sa loob ng 15 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking alupihang dagat. Magkano ang hipon na ito? Lahat kukunin ko. Ako ang nauna. Ako ang unang tumingin sa paninda. Mag-aalok ako ng 80 kada kalahating kilo. Bibili ako ng kahit gaano pa karami. 80. Para mo akong tinatratong pulubi. Ang ganitong klase ng paninda, kapag dinala sa mga restoran sa syudad, madaling maibebenta ng 150 kada kalahating kilo. Tigil na kayo sa pag-aaway. 4 na kahon ng premium, hindi bababa sa 180 kada kalahating kilo. Ang mas mataas na alok ang makakakuha. 7 kahon ng first class na produkto. 90 kada gin. 5 kahon ng second class na produkto. 50 kada gin. Ibenta ng pabatch, huwag ng A-bundle. Sa premium, babaan ko sa 200 kada gin. 220, 260, 250 kada gin. 4 kahon ng premium, sa iyo na. Mga 80 gin. Kabuan, 20,000 yuan. 7 kahon ng first class na produkto. 70 kada gin. 5 kahon ng second class na produkto para sa akin. 50 kada gin. 20,000 ang premium, 12,600 ang first class, 5,500 ang second class, kabuan 37,600 yuan. Sa isang biyahe, nabawi ko na ang dati kong pera na pinaghirapan ko ng 1 taon.
Sobrang pangit ng huli ngayon, hindi makabenta ng maayos. Mahina rin ang negosyo nitong mga huli. Alam ba ninyo, bumalik na mula sa laot si Jayang Tao. Nag-uwi siya ng isang bangka ng malalaking alupihang dagat. Ano ang sinasabi mo? Ako mismo ang nakakita. Puro malalaking huli, kasing haba ng bisig ang mga alupihang dagat. Naibenta ng 30 o 40,000. Impossible. Wala nga siyang bangka. Totoo ito. Kumalat na sa daungan. Ilang buyer ang nag-agawan sa pagbili. Umabot sa mahigit 200 kada gin ang presyo. Nasaan ang mga paninda? Naubos agad. 16 na nakahon ang kinuha lahat. Magkano ang naibenta? Sabi nila, mahigit 30,000 raw. Talagang may galing si Jayang Tao. Sa unang biyahe pa lang sa laot, kumita na ng malaking pera. Mahigit 30,000. Isang sirang bangka at mag-isa lang siya. Sa isang biyahe, kumita siya ng mahigit 30,000. Tayo ang nagtaboy sa kanya. Kung alam lang natin na mahalaga pala ang galing niya, dapat hindi na natin siya pinabayaan umalis noon. Hindi ba sabi ninyo noon, na wala raw silbi ang kaunting galing niya? Ngayon, ano pang silbi ng pagsisisi? Hindi ako naniniwala na makakahuli siya ng hipon sa malalim na dagat. Tayo, hindi natin kaya. Ano ang gusto mong gawin? Pupunta rin tayo sa malalim na dagat. Mapagkakatiwalaan ba ang nasa notebook mo? Lahat ng iyan, natutunan ko lang. Nang palihim mula kay Jayang Tao, mga pwesto sa mababaw na tubig at timpla ng pain. Mababaw na bahagi. Sa malalim na dagat pumunta si Jayang Tao. Gaano ba kalaki ang diferensya? Di ba mas malalim lang ang tubig? Ipatakbo lang ang bangka papunta roon. Tay, hindi na pwedeng ganito lang tayo. Kaya nga ni Jayang Tao nang mag-isa. Mas malaki ang bangka natin kaysa sa kanya. Mas marami tayo kaysa sa kanya. Bakit hindi kakayanin? CJ, bukas na tayo maglaot. 32 na kahon. Mas malaki pa ang huli mo ngayon kaysa noong huli. Nakakita na ako ng mas magandang pwesto ng kumpol ng hipon. Kapag ibinaba ang lambat, puno agad. Puro premium lahat. Magkano kaya ang halaga ng buong kargamento mo? Mga premium na klase, mga 150 kilo. 200 bawat kilo. Unang klase at ikalawang klase. Isama mo. Lampas 20,000 rin. Ikaw na bata, mukhang kikita tayo nito. Tatay. Nagdala ako ng pera. Ngayong araw na natin bayaran ang utang sa gastusing medikal. Buong-buo na. Saan mo nakuha ang dami ng pera? Sa pangingisda ng hipon sa dagat. Isang biyahe lang, kumita na ng ilang libo. Isang biyahe lang, malaki na ang tubo. Utang na umaabot sa 12,000. Kasama ang mga susunod pang gastusin sa gamutan. Mga 20,000 lahat-lahat. Ngayon ko na babayaran. Ito ang tuition para sa inyong dalawa ngayong semester. 800 bawat isa. Kuya, talagang kumita ka na. Kumita na, talagang kumita na. Mula ngayon, makakapag-aral na kayo ng panatag. Hindi na ninyo kailangang mag-alala sa tuition. Kuya, ang bait mo talaga. Pumunta kayo sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Huwag ninyo akong ipahiya. Ang premium, 230 kada kilo. Kukunin ko lahat, 205. Ako, 205. Ito na si Jayang Tao. Sa ikalimang biyahe niya sa dagat, laging puno ang kargamento. Kung isang buwan tayong manguha sa malapit na dagat, hindi pa rin aabot sa isang biyahe niya. Sabi nga, ang lolo niya, noon, siya ang hari ng hipon sa daungan. Namana niya ang galing na iyan sa pamilya. Noong pinakamahirap na panahon, lumipas na. Ang mga inapo ng pamilya Jayang, kapag hawak ang talaarawang ito, tiyak na magiging hari ng hipon. Jayang Tao, kilala ka na ngayon, ano ang plano mo sa susunod? Hindi pwedeng palagi kang solo lang. Kailangan mong humanap ng ilang mapagkakatiwalaan, na pangmatagalang katuwang. Hindi ka nahirap ibenta ang mga paninda mo ngayon. Pero bawat pagkakataon, kailangan mo pang maghanap ng buyer. Nakakapagod. Mang Zhang at Mang Li, kayo sa daungan, na bumibili ng seafood sa loob ng maraming taon. Mas malawak ang mga koneksyon ninyo kaysa sa akin. Irekomenda ninyo ako sa ilang mapagkakatiwalaan. May ilang dekalidad na restaurant sa lungsod, na matagal nang naghahanap ng tuloy-tuloy na supply ng ligaw na alupihang dagat. Pero walang makapag-supply ng pangmatagalan. Anong presyo? Premium. Diretsong supply sa restaurant. Simula 300 kada kilo. Mas mataas ng malaki kaysa ibenta sa mamimili.
Ikaw pala ang sinasabi ni Mang Zhang na hari ng hipon sa malalim na dagat. Nandito ang mga paninda. Tingnan mo na lang. Ang laki nito, 8 taon na ako sa restaurant. Bihira akong makakita ng ganito. 2 beses kada linggo ang supply. 20 kilo ng premium bawat delivery. Kaya ba? 300 kada kilo. Pangmatagalang kasunduan. Balak ko, ang mga daanan ng supply, hatiin sa 3. Ang mga high-end na restaurant ay sa premium na klase. Ang seafood market ay sa first grade. Ang pakyawan sa ibang lugar. Ang second grade na paninda. Ikaw, ha? Maganda ang paraan mo ng graded na bentahan. Bawat antas ng paninda, ibenta sa pinakaangkop na lugar. Kayong 3, ako ang pumili sa inyo. Mga matagal ko ng katuwang. Si Mang Zhang ang bahala sa first grade. Si Mang Li ang bahala sa second grade. Si Boss Zhao ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa pakyawan sa ibang lugar. CJ, wala akong problema dito. Susunod ako sa iyo. Mas mabuti na kaysa ako ang mangapa at mahirapan. Jayang tao, kung may paninda ka sa susunod, unahin mo lang kaming 3. Mga high-end na restaurant, seafood market, pakyawan sa ibang lugar, bukas na ang 3 daanan ng bentahan. Mula ngayon, bawat hipong mahuli, alam na kung saan dapat dalhin. Lolo, ang tala mo, isa-isa ko itong tinutupad. Ang titulong hari ng malalim na dagat na hipon, hindi ko hahayaan na malapastangan ito. Kayong 3, kayo mismo ang lumapit sa akin. Sabihin mo nga, bakit gusto mong sumama sa akin? Nakasama na kita sa dagat. Alam kong may tunay kang galing. May matutunan ako sa pagsunod sa iyo. 3 taon na akong nangingisda sa malapit sa baybayin. Kahit ang upa ng bangka di ko mabawi. Narinig kong hati ang kita mo sa mga kasama mo. Gusto kong subukan. Mahirap kami. Gusto kong kumayod at kumita. Hindi ako takot mapagod o mapahamak. CJ, 3 tuntunin. Una, sumunod sa utos at huwag gumalaw ng padalos-dalos. 2, walang tamad at walang itinatagong sikreto. 3, sa paghahati ng kita, huwag mainggit. Maliwanag. Papaltan mo ba ang lambat? Hindi na ba pwede ang ganitong lambat ngayon? Masyadong malalaki ang butas ng lambat. Lumulusot ang maliliit na hipon. Madaling makalusot pati ang malalaking hipon. Gagawin ko itong dobleng patong na estruktura. Dobleng lambat. Doble ang gastos. Hindi problema ang pera. Gawan mo ako ng 5 set. Kailangan ko sa loob ng 3 araw. CJ, gagawin ko ng magdamagan para matapos agad. 3 grupo, 3 gin at 2 leang na bran, 2.5 gin na fish meal, 1 gin at 2 leang na pulbos ng balat ng hipon, 6 leang na brown sugar. 1 batch ng lumang timpla, sapat ang pain para sa 2 huli. Bagong timpla, dapat umabot hanggang 3 huli. Makakatipid ng 30% sa gastos. Subukan pa ng ilang ulit at ma-finalize na. Sa unang biyahe, nagpunta sa Zone D. Sa ikalawang biyahe, pumunta ako sa Zone C at Zone C. Sa ikatlong biyahe, pumunta ako sa Zone C. Densidad ng mga hipon sa bawat bahagi ng dagat. Bilis ng agos ng dagat. Tamang oras ng paghahagis ng lambat. Kailangang malinaw ang lahat ng tala. Itinatala ko ang datos ng bawat paglayad. Lahat ay sinusulat ko. Kalaunan, makikita rin ang pattern. Mas saktong-sakto ito kaysa umasa lang sa karanasan at kutob. Mas tiyak pa. Kuya, ibebenta mo ang alupihang dagat online. Hindi ka po sa magagandang hipon sa daungan. Pero ang mga tao sa syudad ay gustong-gusto iyan. Nakipag-ugnayan ako sa ilang mga mamamakyaw. Interesado silang lahat. Nakahanap ka na ng mga mamimili. Plano kong magbukas ng online na tindahan. Ibenta sa iba-ibang lugar sa buong bansa. Magbukas ng online na tindahan. Kailangan ng lisensya sa negosyo, permit sa pagnenegosyo ng pagkain, at mga patunay ng pinanggalingan at iba pa. Sige, isusulat ko iyan at aasikasuhin ko bukas. Ngayon, gumagana na ang 3 offline na daan. Idadagdag ko ang 2 online na daan. Ang online na tindahan at live selling. Live selling. Iyong pagbebenta ng paninda sa telepono para makita mismo ng mamimili. Ang aming hipon. Nakakakuha lang mula sa dagat at agad na ibibalangkas at ipapadala. Mas may dating kaysa sa mga tuyong larawan. Mas nakakakumbinsi ang mga larawan. Magbenta online. Baka bumaba ang presyo. Sa online, premium ang tatak natin.
Ang piling klase ay nasa kahong pangregalo. Ang presyo ay mas mataas pa ng 20% kaysa sa offline. Sang-ayon ako. Ngayon, ang mga kabataan, lahat bumibili na sa online. Ang rutang ito, makakalayo, sa hinaharap ang hatsian ng ating maliit na grupo. Kung ganito ang bilang, ako ang sasagot sa bangka, lambat at pain. 4 na bahagi ang akin. Kayo na 3, lumabas sa dagat at magtrabaho. Sama-samang 4 na bahagi, ang natitirang 2 bahagi, para sa pondo ng grupo, pambili ng kagamitan at pampaayos ng bangka. 4 na bahagi. Edi, bawat isa sa atin makakakuha ng mahigit 1 bahagi. Noong nakaraang biyahe, kabuang tubo ay 40,000. Kayong 3, paghahatian ang 16,000. Mga mahigit 5,000 bawat isa sa karaniwan. Ako, 1 buwan sa malapit na pangingisda. 3,000 lang ang kita. Sipagan ninyo. Mas lalaki pa iyan sa susunod. Kasunduan. 3 offline na daan, pirma ng unang panig. 3 offline na daan, pirma ng unang panig. 3 offline na daan, 2 online na daan. 5 ang paa bago maging matatag ang paglakad. Isulat ng malinaw ang hatsyan. Walang mag-iinggit sa kanino man. Sabi ng lolo, ang yumaman mag-isa ay hindi maipagmamalaki. Ang tunay na galing ay ang pagyamanin ang lahat kasama. Tandang-tanda ko ang mga salitang iyan. Narinig ninyo ba o hindi, ang pangkat sa pangingisda ni Jayang Tao. Kamakailan, laging puno ang huli nila. Sabi nila, isang bangka pwedeng maibenta ng 50 hanggang 60,000. Swerte lang iyon. Nakatsamba lang ng isang kawan ng malalaking hipon. Akala niya siya na ang hari ng hipon. Sa tingin ko, swerte lang din. Napakalawak ng malalim na dagat. Sino ba ang nakakahuli ng kawan ng hipon sa tuwing may lalabas? Ang lolo niya, noon, may kakayahan din siya. Pero nang mapasa sa henerasyon niya, ano pa kaya ang natira? Para sa akin, parang, bulag na pusang nakatsamba ng patay na daga. Hindi ba mas maaga lang sila sa atin? Nang ilang araw pumalaot. Kapag natsyempuhan natin, ang paraan sa malalim na dagat, makakahuli rin tayo ng malalaking hipon. Bilisan ninyong buhatin lahat. Ngayon, pupunta tayo sa malalim na dagat. Hindi pwedeng si Jayang Tao lang ang umangkin sa lahat ng magagandang huli. Kapitan, hindi namin kabisado ang malalim na dagat. Magtanong muna tayo ng daan. Anong daan naman? Anong klaseng ruta? Kung saan nga nakakapasok si Jayang Tao? Bakit naman tayo hindi pwede? Sabi nila, maraming batuhan sa bahaging iyon ng dagat. Malakas din ang alon at hangin. Ang bangka ko ay mas malaki kaysa sa sira niyang bangka. Nang doble. Kung wala siyang problema, mas lalo akong ayos sa paglalayag. Ang mga bangka ni Tio, ngayong araw, pumalaot din sa malalim na dagat. Sabi, makikipag-agawan sila kay Jayang Tao sa hanap buhay. Sila lang. Kahit ang mga hipon sa malapit sa pampang, hindi pa nila mahuli ng maayos, tapos sa malalim na dagat pa sila pupunta. Sa tingin ko, swerte lang talaga si Jayang Tao. Wala namang ganoong karaming hipon para mahuli niya. Hindi yata. Sunod-sunod na higit 10 biyahe niyang laging puno. Hindi pwedeng puro swerte lang iyon. Sa malalim na dagat, sino ba ang makakasiguro? Baka sa bahaging iyon ng dagat, talagang marami lang ang hipon. Kahit sino roon makakahuli. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Anong minananggaling meron siya? Jayang Tao. Narinig mo ba ang mga usapan sa palengke? May chismis ba o wala? Marami ang nagsasabing swerte mo lang daw. Narinig ko. Hindi ka nagagalit. Nasa bibig nila ang salita. Kung ano ang gusto nilang sabihin, hayaan mo. Ang tibay ng loob mo ha. Kapag nakapalaot na ako ng 10 beses pa, at laging puno ang balik ko, natural na tatahimik na sila. Ang tunay na may galing, hindi takot sa sinasabi ng iba. Ang kinatatakutan ay ang sarili mong walang kakayahan. Napakakapal ng hamog, wala nang makikita. Kapitan, baka pwede na tayong bumalik. Sa ganitong panahon, sayang lang din ang paghahagis ng lambat, umusad pa tayo ng kaunti. Sa unahan ang pinakamalalim na bahagi ng kanal sa dagat, kung magpapatuloy pa ang ganitong panahon, sobrang delikado na. Tumaas na rin ang hangin. Kapitan, talagang dapat na tayong umuwi. Alam nyo ba kung saan tatakbo ang mga kawan ng hipon sa ganitong panahon? Sa ganito kalakas na hangin at alon, maaga pa lang nagtatago na ang hipon. Habang mas pangit ang panahon, mas nagtitipon ang mga hipon sa mas malalim na bahagi ng dagat. Karaniwan, kalat-kalat sila kung saan-saan. Sa ganitong pagkakataon, nagsisiksikan sila sa kipot ng dagat. Ang ibig mong sabihin ay, na mas madaling ang manghuli kapag ganitong panahon. Pero walang nangangahas pumunta.
Nandito na tayo, dito mismo. Ayon sa nakasulat sa talaarawan, dito raw ang pinakamalaking tambayan ng hipon. Nasa kipot na ito ng dagat. Ihanda ang paghulog ng lambat sa bahaging ito ng dagat. Talaga, ibababa na. Maniwala ka sa akin, kapag naihulog natin ang lambat na ito ngayon, kasya na sa atin ang pangkain ng kalahating taon. Ngayong pain, bakit mo nilagyan ng ganito karami? Malalim ang kipot at malakas ang agos. Kapag mahina ang pain, konting hampas lang ng agos, magkakahiwa-hiwalay na. Dapat dagdagan para may ahon ang hipon. Mula sa ilalim ng kipot. Tatlong patong ang lambat na ito. Sa panlabas, malalaking butas para itaboy ang hipon. Sa gitna, katamtamang butas para harangin ang hipon. Sa loob, maliliit na butas para saluhin ang hipon. Kapag nakapasok ang hipon, hindi na makakalabas. Ang paraang ito, ipinasa rin ito mula sa talaarawan. 10 taon itong ginamit ni Lolo, bago niya tuluyang nahanap. Lumapit kayo at tumulong. Napakarami ng huli sa lambat na ito. Hindi na kaya ng makinang panghila. Grabe. Sobra na talaga ito. Puro dekalidad. Walang kahit isang maliit. Hindi na halos magkasya sa kubyerta. Ang mga hipon sa kipot na ito ay sa buong dagat na ito ang may pinakamalaking lawak. Ngayon, nahuli nating lahat. Ayon sa talaarawan, may malaking huli na nagtatago sa kipot. Ang dami ng huling lambat na ito ay katumbas ng 5 sakay. Sa mga nagsabi na swerte lang ako, ang lambat na ito ay sapat na para patahimikin sila. Naku po, ilang kahon ba ang nasa barkong ito? 15 kahon bawat hanay. Hindi bababa sa 6 na hanay. Umaabot na ng 70 kahon pataas. Bumalik na si Jayang tao. Sobrang tindi naman ng kargang barkong ito. Kailangan itong kunan. 20 taon na akong nangingisda. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming alupihang dagat. Jayang tao, parang kinuha mo na ang lahat ng hipon sa dagat. Hindi naman ganoon karami. Puro dekalidad lang talaga. Walang tigang na klase, walang pangalawang klase. Akin na lahat ang kargang ito. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Akin din. Talagang nahanap niya ang kipot na iyon. Nung huli tayong pumunta sa malalim na dagat, kahit anino ng hipon, wala tayong nakita. Sa talaarawan niya, ilan kaya ang naisulat niya roon? Tama na, tara na. Pagkatapos ng higit 10 sunod-sunod na punong sakay, ngayon may dala pa silang kargang kasing bigat ng bundok sa isang barko. Hindi to basta swerte. Talagang may minananggaling siya. Ano pa nang pinag-uusapan natin ng walang basehan? Jayang tao, gusto kong sumama at magtrabaho sa'yo. Kahit anong trabaho, kaya ko. Ako rin. 5 taon na akong nangisda sa malapit dagat. Ni asawa ko, hindi ko mapakain. Malakas ang katawan ko. Buhat ng kargamento at paghila ng lambat, kaya ko yan. Pwede kayong sumama sa akin. Pero kailangan sumunod sa mga patakaran ko. Paglaot, susunod kayo sa utos ko. Sa trabaho, bawal tamad. Hahatiin ang kita ayon sa ambag ng bawat isa. Kaya nyo ba yan? Pwede kayong manatili. Ikaw ang bahala sa pagsuri ng mga gamit sa lambat. Bago ang bawat paglaot, dapat isa-isahin at tingnan. Ikaw ang bahala sa paglipat ng pain. Ang mga balde ng nakahandang pain. Ingat sa pagbubuhat at paglalapag. Kayo na 4. Magpalitan sa timon. Ibaba ang lambat, bawiin at ilagay sa kahon. Magpapalit ng pwesto kada biyahe. Naiintindihan? Opo. Sa ngayon, 6 tayo sa isang bangka. Kapag dumami na ang tao, saka tayo dadagdag ng bangka. Hindi magbabago ang hatsian. Akin ang 40%. Sa inyong 6 ang 40%. Ang natitirang 20% ay para sa pondo ng grupo. Kapitan, magkano ang mapupunta sa bawat isa? Sa huling biyahe, 60,000 ang kabuang tubo. Sa inyong 6, 24,000 ang paghahatsyan ninyo. 4,000 bawat isa. Mas malaki pa kaysa sa dati kong kinikita sa isang buwan. Sobra pa. Magtrabaho kayo ng maayos. Mas lalaki pa iyan sa susunod. Aalis na tayo. Nakita nyo, iyong mga balde ng nakahandang pain. Nilalagay nila sa bandang hulihan ng bangka. At iyong mga lambat pa, iba ang gamit nila sa atin.
Nakuha ko na sa litrato lahat. Pagbalik, aaralin natin ng maigi. Tara na, wag nating hayaang may makakita. Ang kanilang balde ng pain. May label sa ibabaw na may nakasulat na numero. Iba-iba siguro ang timpla. Pati iyong lambat. Laki ng butas ng lambat. Iba rin sa atin. Itinanda ko lahat ito. Sa susunod, sundan na lang natin. Ano nang makikita mo sa panlabas lang? Ang pinaka-importante, hindi nila inilalabas. Gayahin muna natin. Kung hindi pwede, saka natin baguhin. Mas mabuti iyon kaysa wala tayong gawin. 2 beses na mas maraming pain ang ilagay. Itali ang lambat gaya ng nasa larawan. Kapitan, hindi pa tayo nakakapunta sa malalim na dagat. Maaasahan ba ang ganitong ayos? Kapag sinabi kong gawin, gawin mo na. Ano ba, ang dami mong dada? Sa pagkakataong ito, saang direksyon tayo pupunta? Laging timog silangan ang takbo ni Jayang Tao. Timog silangan din ang puntahan natin. Naisulat na ang timpla ng pain. Naisulat na rin ang direksyon ng pangingistaan. Napalitan na rin ang lambat. Sasakay na ito. Dapat kaya naman. Kaya naman, sige na. Hindi na pwedeng iwan si Jayang Tao mag-isa. Kunin na natin ang lahat ng dekalidad na huli. Maaga tayong aalis bukas. Unahan natin sila. Sa bahaging dagat na iyon. Matulog ka ng maaga. Bukas, maaga tayong babangon. Kapitan, nasa unahan na ang malalim na bahagi. Kung aabante pa tayo ng kaunti, dito na tayo maghulog ng lambat. Jayang Tao, sa tuwing, ibinababa nila ang lambat sa ganitong lalim. Ganito lang kaliit. Hindi pwede. Isa pang hulog ng lambat. Kapitan, lumakas ang hangin. Uwi na tayo. Isa pang hulog ng lambat. Huling hulog ng lambat. Kapitan, may mga bato roon. Mabilis, lumiko. Pumasok na ang tubig sa bangka. Buksan ang bomba at ilabas ang tubig. Sira ang bomba. Hindi na nito nasisipsip ang tubig. Ihulog na ang ikatlong lambat. 20 mumunting hipon lang ang nahuli. Basag pa ang bangka. Ang pain, ayon sa timpla nila. Pati ang lalim ng dagat, sinusundan din nila. Hindi ko alam kung saan nagkaproblema. Magkano ang aabutin ng pag-ayos ng bangka? Ang laki ng hiwa sa gilid ng bangka, at saka, sira rin ang bomba ng tubig. Di bababa sa 15,000. Huhu. Jayang Tao, ang huli ngayong linggo, ako na ang sasalo. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Bakit ikaw ang sasalo? Ako rin. Tama na ang away. Si Mang Zhang ang bahala sa unang klase. Sila Oli ang bahala sa ikalawang klase. Si Boss Zhao ang bahala sa bentang pakyawan sa labas ng probinsya. Bawat isa, kunin ang kanya-kanyang parte. Matagal nang napag-usapan iyan. Ang pangkat sa pangingisda ni Jayang Tao. Ngayon, 8 biyahe sa dagat kada buwan siya. Puno ang bawat sakay. Sabi nila, 12 na ang tauhan niya ngayon. 2 bangka. Talagang may ibubuga siya. Ngayon, sa pantalan, sino ba ang hindi gumagalang sa kanya? Ang bansag na hari ng alupihang dagat sa malalim na dagat. Bagay sa kanya iyan. Halos maayos na ang paa niya. Ilang araw pa, hindi na niya kailangan ang tungkod. Tatay, huwag kang magmadali, pagaling ka pa ng ilang araw. Lumaki na ang negosyo mo ngayon. Panatag na ako. Tatay, nanay. Sa may gilid ng pantalan ko, bumili ako ng bagong bahay. Sa susunod na buwan, lilipat na kami. Nakabili ka na ng bahay. 3 silid at 1 sala. Sapat na, nakalipat na tayong lahat. 2 bangka, 12 tao. Bawat buwan, 3,000 kilo ng espesyal na paninda ang ipapadala. 3 nakapirming kasosyong panlabas. Kakabukas lang ng online shop. Mas gaganda pa ang mga araw. Hindi pa rin na ibebenta ang paninda ngayon. Ibaba na lang natin ang presyo. Mas mabuti nang maibenta kaysa mabulok sa atin. Bumaba na ng 30%. Wala pa ring bumibili. Ngayon, ang mga tao sa daungan. Kilala na ang paninda ni Jayang Tao. Malalaki at dekalidad ang mga hipon niya. Hindi talaga tayo makapantay.
Magkano ang kita ng tripulante ngayong buwan? Matapos ibawas ang gasto sa langis at sahod. Lugi ng 2,000. Tapos noong nakaraang buwan, lugi pa ng 3,000. Ngayong buwan, lugi na naman ng 2,000. Hanggang kailan pa kakayanin ang ipon natin? Bakit hindi na lang ibenta ang bangka? Kapag ibinenta ang bangka, ano pa ang gagawin natin? Kung hindi ibebenta ang bangka, ano nang mangyayari? Magpapatuloy lang ang pagkalugi, wala nang ang maipangkain. Kapitan, kailan ibibigay ang sahod ngayong buwan? Sandali pa, hindi na ako makapaghintay. Pupunta ako kay Jayang Tao para magtrabaho. Kulang siya sa tao. Utang niya sa mga mangingisda ang 20,000 sa sahod. Utang din sa langis ang 8,000. Utang sa tindahan ng lambat ang 5,000. Kalimutan mo na. Kung alam lang natin noon. Hindi sana natin pinalaya si Jayang Tao. Ano nang silbi ng lahat ng yan ngayon? Kuya, napakalaki ng bagong bahay mo. Mas maganda kaysa sa lumang bahay. Gusto mo? Gusto ko. May sarili pa akong kwarto. May narating na ang kuya mo. Mag-aral kayong mabuti, kayong dalawa. Balang araw, sana may kaya rin kayo tulad ng kuya mo. Ang target natin sa paglayag ngayon ay ang kanal dagat sa kanlurang bahagi. Noong huling punta, nakadagdag tayo ng 80 kahon. Ngayon, subukan nating lampasan ang 100. Kapitan, ang pakain ay naihanda na ayon sa bagong timpla. 30% pa kaysa dati. Alice. Tay. Tingnan na lang natin, lalong lumalaki ang lagay ni Jayang Tao. Kung hindi, pwede tayong maghanap ng tao para haluan ng gamot ang pakain niya. O kaya nakawin ang timba ng pakain niya. Nababaliw ka na ba? Bawal iyan, labag sa batas. Kung ganoon, ano nang sabi mo ang gawin? Hindi na tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Nakatira pa siya sa bagong bahay, at may pinapatakbong 2 bangka. Huwag mong isipin ang mga likong ganyan. Habang iniisip mo iyan, lalo lang lalala ang talo natin. Alam niyo ba? Yung malalaking hipo ni Jayang Tao, hindi naman talaga iyan. Mga galing sa malalim na dagat at ligaw. Tama, tama. Nabalitaan ko sa labas. Galing sa sakahan ng pagpaparami, tapos ipinapasa bilang ligaw at ibinebenta ng mahal. Narinig ko rin na maihalo raw na gamot ang pakain niya para palakihin ang mga hipon. Masama sa katawan kapag kinain. May ebidensya ba kayo? Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Ebidensya. Ang lumanyang bangka, makakahuli pa ba? Ang daming malalaking hipon. Kahit isipin mo pa sa dulo ng daliri mo. Alam mong may daya. Gusto mo talagang bumalik sa malalim na dagat. Si Jayang Tao ang pwedeng yumaman sa malalim na dagat. Bakit tayo hindi pwede? Swerte lang ang kapos namin noon. Sa pagkakataong ito, mas handa tayo. Pero nasira ang bangka noong huli. Mahigit 10,000 ang ginastos sa pagkumpuni. Kung ayaw mong magsakripisyo, di mo makukuha ang malaking huli. Sa pagkakataong ito, diretsong pupunta tayo sa pinakamalalim na ipinagbabawal na bahagi. Sabi nila ang mga hipon doon, siksik at malalaki, ang ipinagbabawal na bahaging iyon. Kahit mga veteranong mangingisda, di naglalakas loob pumunta. Napakadelikado. Si Jayang Tao lang ang maglalakas loob pumunta. Bakit naman ako hindi mangangahas? Sa pagkakataong ito, siguradong may mahuli ako. Makakauwi tayong may bitbit na malalaking hipon para makita ng lahat. Tay, sa pagkakataong ito, magdala tayo ng mas maraming bangka. Maglagay pa tayo ng mas maraming lambat kahit magbago ang panahon. 3 bangka ang magbabantayan sa isa't isa. Wala tayong malalaking problema. CJ. Pero kailangan nating maghanap ng ilang batikang tripulante. Hindi pwedeng basta-basta na lang ulit gaya noong huli. Nakahanap na ako ng 3 veteranong mangingisda. Kapag mataas ang sahod, papayag sila. Kung gayon, aalis tayo sa Makalawa. Kung uwi tayong walang huli ulit sa pagkakataong ito, lugi na talaga ang buong pangkat. Magdala pa ng mas maraming pain. Mabilis ang agos sa malalim na dagat. Kapag kaunti, di maaakit ang hipon. Kapitan,
Saang bahagi ng dagat tayo pupunta sa pagkakataong ito? Sa gilid ng malalim na dagat, sa 123 silangan na bahaging iyon. Hindi pwedeng puntahan ang bahaging iyon. Maraming bahura, malakas ang alon at hangin. Kahit ang matatanda noon, di pumupunta roon. Hindi nangahas ang mga matatanda. Hindi ibig sabihin na hindi ko pwedeng puntahan. Si Jayang tao lang ba ang pwedeng yumaman sa malalim na dagat? Bakit ako hindi pwede? Kapitan, pakinggan mo ang payo ko. Ang ipinagbabawal na bahaging iyon, hindi iyon biro. Kung takot kayo, pwede na kayong umalis ngayon. Hindi mababawas ang sahod ninyo kahit piso. Ibibigay ko sa inyo. Ay, gaano na ba katagal tayong nasa biyahe? 6 na oras na, nasa laot na tayo. Kapitan, lumalakas ang hangin, baka dapat bumalik na tayo. Ituloy ang andar, malapit na tayo. 123 silangan at 15 minuto. 28 hilaga at 30 minuto. Dito dapat sa bandang ito. Kapitan, tingnan mo. Hindi tama ang kulay ng tubig sa banda roon. Dito mismo. Malalim na hukay sa dagat. Nasa ibaba tiyak ang kuyog ng hipon. Ihanda ang lambat. Napakalakas ng hangin. Hilain na ang lambat, balik na. Sandali pa. Kakababa lang ng lambat, wala pang hipon sa lambat. Kapitan, kapag hindi pa natin hinila ang lambat, tataob ang bangka. Naipit. Nasabit ang lambat sa mga batong dagat. Hindi mahila. Gupitin ang lambat, putulin ang lubid ng lambat. Sira ang makina. Ihulog na agad ang angkla. Kung hindi, tatabingin tayo ng alon. Nasaan ang 2 pang bangka? Naputol ang palo ng 2 bangka. Ang 3 bangka ay inaanod papunta sa batuhan. Liko, pumunta tayo para sagipin ang 3 bangka. Huli na. Kung pupunta tayo ngayon, babangga rin tayo sa batuhan. Kumusta ang 3 bangka? 2 butas ang nabutas sa gilid ng bangka. Papasok na ang tubig. Nabiyak ang bloke ng makina. Hindi na maaayos. Kailangang palitan. Magkano ang kapalit na makina? 30,000 ang simula. Naputol ang palo ng 2 bangka. Hindi bababa sa 10,000 ang ayos. Ang 3 bangka ay may 2 butas sa tagiliran. Takpan ang mga butas at magbomba ng tubig. 20,000 din. Wala tayong nakuha sa biyahe na ito. 60,000 agad ang aabutin ng pag-ayos ng bangka. 60,000 ang pag-ayos ng bangka. Saan pa tayo kukuha ng 60,000? Noong huling ayos, 15,000 ang nagastos. Ubos na ang ipon. Manghiram na lang. Manghiram sa mga kamag-anak at kaibigan. Yung 8,000 na hiniram dati, di pa nababayaran. Sino pa ang magpapahiram sa atin? Mas lugi kung hindi aayusin ang bangka. Mabubulok lang ang bangka sa pantalan. Wala na iyang silbi. Bukas kakausapin ko si Lauzu. Tingnan ko kung pwedeng maipaayos muna ng utang. The few. Kapag naipaayos mo itong 3 bangka, hindi bababa sa 165,000. Sigurado ka bang ipaayos mo? Ipaayos. Kapag hindi inayos, tuluyan ng walang pakinabang. Sige, permahan na. Magbayad muna ng 30,000 deposito. Bayaran ang natitira pagtapos na. Deposito. Pwede bang utang muna? Hindi pwede. Yung 15,000 noong huling ayos, hindi pa nga nababayaran. Mang Ziu, pakiusap, tulungan ninyo ako. Talagang wala kaming makukuhang 30,000. Kung walang pera, wag na lang magpaayos. Kayo sa barkong ito. Kung wala si Jayang tao na umaalalay, matagal na sana kayong bagsak. The few. Yung 8,000 utang ninyo sa akin, 3 buwan na ang atraso, dapat ngayon nabayaran. At yung 12,000 ko. Sabi mo bayad na noong nakaraang buwan. Ngayon, 1 buwan na ang lumipas. Bigyan ninyo pa ako ng ilang araw. Bubuin ko ang kulang. Palugit. Ano ang ipambabayad mo? Sino ba ang may gusto sa 3 sirang bangka mo? Sino ang tinatawag mong sirang bangka? Ang sabi ko. Ang mga bangka ninyo. Kung wala si Jayang tao, kalat-kalat na bakal lang iyan.
Tapos na ang mga bangka ninyo. Lubusan ng tapos. 3 bangka. Hindi sasapat kahit maibenta pa para mabayaran ang utang. Kung noon pa lang hindi ninyo pinalaya si Jayang Tao. Tigilan na. Ano pa bang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Dapat nandoon ang bangka ni Jayang Tao. Kung kailangan talagang hanapin siya, sino pa ba ang hahanapin kung hindi siya? Nakikiusap na ang mga kamag-anak at kaibigan. Wala nang pumapansin sa atin. Jayang Tao. Ano ang ginagawa ninyo dito? Jayang Tao, alam ng tiyo na noon hindi kita naprotektahan. Pero wala na talagang mapuntahan ang tiyo ngayon. Pakiusap, tulungan mo kami. Nalugi ang tripulante. Nabaon sa utang, malapit nang kunin pati ang bahay. Maliit pa ang mga kapatid mo, hindi sila pwedeng walang matitirhan. Jayang Tao, noon ako ang naging gago, hindi ko dapat kayo siniksik, hindi ko dapat kayo siniraan sa labas. Jayang Tao, sa isang kamag-anak na ito, pautangin mo muna kami para makaraos. Ako na ang kakausap sa nanay mo at hihingi ng tulong para sa inyo. Alam din ninyo noon na nagkasala kami sa inyo. Alam na alam ninyo iyan. Kami ang naging sakim, kami ang naging walang utang na loob. Umuwi na muna kayo, hayaan ninyo akong mag-isip. Jayang Tao, pakiusap, tulungan mo kami. Hindi na namin talaga kaya. Hayaan ninyong ako ang tumulong sa inyo. Sige, sasabihin ko muna, paano ninyo ako tinrato? Noong unang taon, nahuli ko para sa inyo ang tripulante. 3,000 gin ng espesyal na alupihang dagat. Sa palengke, 151 kada kilo. Nabenta ninyo ng 200,000. Magkano ang ibinigay ninyo sa akin noong taon na iyon? 2,000 yuan. Ikatlong taon. Nilusong ko ang bagyong level siyam at naglayag ako sa laot. Halos tumaob ang bangka para mahuli ko para sa inyo. 5,000 gin ng malalaking hipon. Noong taong iyon, bumili kayo ng bagong kotse. Ang nakuha ko lang ay ilang libo pa rin. Noon, gipit din ako. Kapos na kapos. Noong bumili kayo ng bagong kotse, bakit hindi ninyo sinabi na gipit kayo? Noong umalis ako sa inyo, sa tripulante ninyo, ano ang ibinigay ninyo sa akin? 6 na gin na tira-tirang hipon. Yung pinakamaliit na klase, na hindi maibenta. 6 na gin na tira-tirang hipon lang ang ipinangtaboy ninyo sa akin. Sobra na talaga iyon. Sa pantalan, sa harap ng lahat, sinabi ninyo na mas mababa pa ako sa aso. Kahit aso, marunong pang mag-ikot at magbantay ng bangka. Ako lang ang laging nakalahad ang kamay para humingi ng pera. Iyan ba ang sinabi ninyo? Sa labas ninyo, kalat ninyo ang mga chismis sa lahat ng dako. Sinabi ninyong nagnakaw ako ng kuryente at tubig. Sinabi ninyong pinalaki ko ang hipon gamit ang pakain. Sinasabi ninyong nagpapanggap akong ligaw na huli. Ang mga salitang ito, kayo ba ang nagsabi nito? Ngayon bangkarote na kayo, kaya naparito kayo para hanapin ako. Bakit ngayon lang kayo lumapit? Jayang Tao, noon, kami ang mali. Inaamin naming nagkamali kami. Kung isasaalang-alang mo, isasaalang-alang ko ano, ang 10 taong panggagatas ninyo sa akin. Ang pagyurak ninyo sa akin sa harap ng lahat. O ang pagkalat ninyo ng chismis para sirain ang pangalan ko. Umalis na kayo, tapos na ako. Kuya, bakit kayo nandito? Bunso. Wasak na ang pamilya natin. Nalugi na ang bangka natin. Mawawala na rin ang bahay. Jayang Tao. Ang tiyo mo, pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Tiyo, tinatawag kitang tiyo, alang-alang kay nanay, pero ang ginawa ng pamilya mo sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat, isa-isa kong lilinawin. 10 taon. Nagtrabaho ako sa bangka ninyo. Nang buong 10 taon. Araw-araw, 3:00 ng madaling araw, nasa dagat na ako. Bumabalik ako ng 10:00 ng gabi. Kahit gaano kalakas ang alon at hangin. Ako ang unang naghahagis ng lambat. Ako ang lumulubog sa tubig para mag-ayos. Kapag naubos ang pain, ako pa ang gumagastos mula sa bulsa ko. Sa 10 taong hirap ko, nakalikha ako para sa inyo. Nang mahigit 1,000,000 kita, pero ang napunta sa akin, hindi man lang umabot sa 50,000. Naiinggit kayo sa galing ko, at natatakot kayong maagaw ko ang pwesto mo. Pinahiya ninyo ako sa harap ng lahat, mas mababa pa sa aso. Hindi ninyo ako pinakain sa hapunan. Sabay-sabay akong tinalikuran ng mga tripulante. Ang mga ito, alam ng buong daungan. At ikaw pa. Sa harap, isang usapan.
Sa likod, iba. Sa harap, sinasabi mong pamilya ako. Sa likod, sinasabi ninyong dayo akong hindi mapapasunod. Ngayon, wasak na ang tripulante ninyo. Baon kayo sa utang. Kaya kayo tumakbo sa akin. Tapos sasabihin nyo pa ang pagkakamag-anak. Sasabihin nyo pang dugo natin ang iisa. Noong kinukupitan ninyo ako, naisip nyo ba ang dangal? Noong pinahiya ninyo ako, naisip nyo ba ang dugo? The few. Ang ginawa ng pamilya ninyo, talagang hindi patas. 10 taong hirap, kapalit lang ng 6 na gin ang depektibong hipon. Sino ba ang makakalunok ng ganitong sama ng loob? Kuya, umuwi na muna kayo. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tao. Pawang totoo. Tao, talaga bang hindi mo sila tutulungan? Nanay, hindi sa ayokong tumulong, kundi kapag tinulungan ko sila, parang pinagtaksilan ko ang sarili ko. Pagkatapos ng 10 taong hirap. Tama ang sinabi mo. Masyado ang ginawa nila noon. Alam kong mabigat ang loob mo, pero may mga hangganan na hindi pwedeng lampasan. Tinulungan mo sila. Hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Iisipin lang nilang mahina ako at pwedeng apihin. Nandito na ang tiyo mo para hanapin ka. Sila ba ang naghahanap sa iyo? Manghiram ng pera at humingi ng tulong. Dumating na, pero hindi ako pumayag. Tama ang ginawa mo. May mga tao na kapag minsan mo lang tinulungan, aasa na habang buhay. Tatay, hindi mo ako masisisi. Bakit kita sisisihin? Alam ko ang lahat ng hirap at sakripisyo mo. Alam ko lahat iyon dahil wala akong naitulong sa iyo. Kung bakit nandito ka ngayon, sarili mong sikap ang nagbigay niyan, hindi dahil sa sinuman. Sa totoo lang, mas dapat pa nga kitang pasalamatan. Ibinigay mo sa akin ang notebook ni Lolo. Kung hindi ako makakarating ngayon dito. Jayang Tao, narinig ko na nalugi ang pamilya ng tiyo mo. Iyan ang balik. Ang ginawa nila sa iyo noon, kaya lang nila ngayon, bless you. Sa pamilihan ng isda, kalat sila ng kalat ng kung ano-ano laban sa iyo. Ngayon sila ang bagsak. Walang may awa sa kanila, darating din ang karma sa masama. Magtrabaho ka lang ng maayos at matapat. Nasa unahan pa ang magagandang araw. Hayaan na natin sila. Ating unahin na lang na ayusin ang sariling hanap buhay. Jayang Tao, congratulations! Ang bansag mong hari ng hipon sa malalim na dagat, kumalat na sa buong lungsod. Mula nang gamitin ko ang hipon mo sa restaurant ko. Ang laki ng binigay nitong hataw. Araw-araw puno ang mga customer. Pinapunta ako ng boss para personal kang pasalamatan. Ang mga kliyente ko sa ibang lugar ay humihingi lang ng paninda mo. Hindi na sila tumitingin sa ibang hipon. Hindi man lang nililingon. Mang Jayang, sa pagkakataong ito, ulit mo akong padalhan ng order. 50 kahon ang premium na klase. Ikaw na ang magpresyo. 30 kahon ang kukunin ko. Magbabayad muna ako ng paunang bayad. Huwag agawan, huwag agawan. Akin na ang mga paninda ni Jayang Tao. Para sa pakyawan sa ibang lugar, kayo na ang makipag-ayos sa kanya. Dagdag order din ang mga kliyente ko dito. Sa pagkakataong ito, 100 kahon lahat. Kaya ba ninyo? 100 kahon. 3 restaurant at 4 na mamamakyaw. Sama-sama, 100 kahon ng premium na klase. Mga kapatid, narinig ninyo ba ang order kanina? 100 kahon ng premium na klase. Narinig namin. Sa paglayag natin na ito, target natin ay 150 kahon. May kumpiyansa ba kayo? Meron. Buong bilis pasulong. Target natin ang kanlurang malalim na hukay. Tanggap. Buong bilis pasulong.